Halos magmakaawa ngayon sa Facebook at Google ang self-proclaimed motivational speaker at social media personality na si Rendon Labrador nang isa-isa nang tanggalin sa kanya ang access sa kanyang mga social media accounts. Noong huling linggo lang ng August ay nauna na siyang na-ban sa TikTok permanently. Hindi siya pinagbigyan ng TikTok na ma-restore ang kanyang account dahil natagpuan umano ang ilang beses nitong paglabag sa community guidelines ng TikTok. Paglipas ng isang linggo, September 7, ay ang Facebook page naman ni Rendon ang dinilit ng Meta. Kwento ni Rendon, ang buo niyang team ay natulala sa bilis ng pangyayari. Lalo pat ang Facebook page ay isa ring income source ng tulad niyang social media personality. Pero hindi lang yan dahil maging ang Google account ni Rendon ay dinisable na rin. Pahayag ni Rendon, binura na rin ako ni Google. Kahit email, bawal na rin ang Rendon Labrador. Pero ang ipinagtataka ni Rendon ay ang kadula-dudang mensahe ng Google kung saan ang dahilan daw ng pagkaka-disable sa kanyang account ay ang contents na may kaugnayan sa pang-aabuso ng mga bata na never naman umano niyang ginawa. Nagtatakang pahayag ni Rendon, "San kaya ito? Hindi nga ako nag-a-upload sa YouTube ng video matagal ng panahon or kung saan Google man yan. May nag-complain pa rin? Baka nagkakamali kayo ng report." Sa gitna ng sobrang dami ng nagbubunyi sa sunod-sunod na pagkakabura ng mga social media accounts ni Rendon, ay isang partikular na pangalan ang lumutang. Ito'y walang iba kundi si Vice Ganda. Noong mismong araw nang i-announce ni Rendon sa publiko ang sunod-sunod na pagkaka-terminate ng kanyang mga social media pages, ay napanood ng madlang people ang pagbibiro ni Vice during ng panalo segment ng It's Showtime noong September 8. Nagtanong si Vice, "Oh, nakapag-mass report na ba ang lahat?" Bagaman walang pangalang binanggit ay nagtawanan ang audience. Tila ay ganti itong pang-aasar sa sinapit ngayon ni Rendon. Matatandang noong September 4 ay halos gumulong sa saya si Rendon nang patawan ng 12-day suspension ng MTRCB ang It's Showtime. Bukod dito, kinongratulate pa niya sina Vice Ganda at Ayon Perez sa malungkot na sinapit ng kanilang programa. Ngayong siya ang dumaranas ng sunod-sunod na kamalasan, ay halos gumuho ang mundo ni Rendon at hindi alam kung ano ang gagawin. Dahil ng sumunod na araw matapos i-delete ang kanyang Facebook page at ma-disable ang kanyang Google account, ay nilak naman ang kanyang account sa Twitter. Dahil daw sa violation of Twitter rules. Pero hindi lang yan, dahil maging ang personal Facebook account ni Rendon ay hindi na rin umano niya magamit. Saan niya pa? Pati personal Facebook account ko hindi ko na magamit. Sa lahat ng nag-message, wala na po akong way para sumagot sa inyo ngayon. Sinusubukan pa namin i-contact ang FB Philippines. Kahit comment, like, and share. Or kahit messenger, hindi ko na magamit as of the moment. Pati ba naman Facebook Messenger, burado na ako, hindi ko na pwedeng gamitin? Napaghahalata naman kayo masyado. Tanong pa ni Rendon sa lahat, saan pa talaga ako nagkamali? Sa mga naging pahayag ni Rendon ay lumalabas na ang mass reporting laban sa kanyang social media accounts mula sa 30 million plus accounts ang dahilan ng pagkakatanggal sa kanyang mga pages. At tanong ni Rendon, saan galing ang 30 plus million na nagre-report? Bakit ngayon lang kayo naglabasan? Sa kabila ng lahat ng nangyayari ay iniisip pa rin umano ni Rendon ang Pilipinas at naaawa siya sa bansa. Ani Rendon, kawawa talaga ang Pilipinas kung wala ako. Ayon kay Rendon, siya lang ang may tapang na sumita sa mga maling nangyayari sa bansa tungo sa mabuting pagbabago. Ayon pa kay Rendon, mahal niya ang Pilipinas at kung sakali mang permanente na siyang mabura sa internet ay eto ang kanyang habilin sa lahat. Kung sakali na hindi ko na mababalik lahat at tutuluyan akong burahin dito sa internet. Hindi ko sigurado kung makakapag-video pa ako sa YouTube dahil sa sitwasyon. Hindi ko alam kung propaganda ito para mapigilan nila ako. Ang mensahe ko sa mga naniniwala at gustong suportahan ang advocacy ko para sa katotohanan at maitama ang mga mali sa Pilipinas. Kung binigyan ninyo ako ng platform para magsalita, ay gagawin ko. Eto na lang ang working email ko as of the moment. Dito nyo ako kausapin. Rendon_Labrador@yahoo.com. Maraming salamat.